Kamusta na ka? Maayat agat panahon. Ako nga pala si Juhaisa Ampasa at ngayon tatalakayin natin ang mga kultura ng mga Kapampangan sa Pilipinas. Ang Kapampangan ay isa sa mga pangunahing pangkat etnolongwistiko sa Pilipinas na matatagpuan sa gitnang Luzon. Kilala sila sa kanilang mayamang kultura, masarap na pagkain at malalim na pananampalataya. Ang kanilang wika, panitikan at tradisyon ay patuloy na nagbibigay kulay sa kasaysayan at pagkakakilanlan ng bansa. Kasaysayan ng Pampanga. Ang Pampanga ay isa sa mga pinakamatandang lalawigan sa gitnang Luzon. Ito ay itinatag noong Disyembre 11, 1571 sa panahon ng kolonisasyon ng mga Espanyol. Ang pangalan nitong Pampanga ay nagmula sa salitang pampang na nangangahulugang tabing ilog. Dahil maraming ilog ang dumadaloy sa rehiyong ito gaya ng Ilog Pampanga. Bago pa man dumating ang mga Espanyol, ang Pampanga ay isa sa mga maunlad na pamayanan. Kilala ang mga sinaunang Kapampangan bilang mahusay na mangingisda, mangangalakal at magsasaka. Dahil sa matabang lupa at mayamang kalikasan, mabilis na umunlad ang ekonomiya ng lalawigan. Noong panahon ng pananakop ng mga Ingles, naging pansamantalang kabisera ng mga pamahalaang Espanyol ang Pampanga matapos sakupin ang mga Ingles ang Maynila. Ipinakita nito ang kahalagahan ng lalawigan sa aspektong pampolitika at pang-ekonomiya. Sa ika-19 na siglo, nagkaroon ng mga pagbabago sa hangganan at mga bayan ng Pampanga. Ang ilang bayan ay pansamantalang inalis at kalaunan ay ibinalik. Sa panahong ito, maraming Kapampangan ang sumapi sa revolusyon laban sa mga Espanyol at nagpakita ng katapangan at pagmamahal sa bayan. Pagsapit na ikalawang digmaang pandaigdig noong Disyembre 8, 1941, binomba ng mga Hapones ang Clark Air Base ng Pampanga na siyang naging simula ng pananakop ng bansa. Maraming Kapampangan ang lumaban bilang mga gerilya, ipinagtanggol ang bayan at nag-ambag sa paglaya ng Pilipinas mula sa pananakop. Pagkatapos ng digmaan, mabilis na bumangon ang Pampanga. Ang dating base militar ng mga Amerikano ay ginawang Clark Freeport Zone na ngayon ay sentro na ng negosyo, turismo at industrial na pagunlad. Hanggang ngayon, ang Pampanga ay patuloy na umuunlad at kilala sa kasipagan, katalinuhan at malalim na mga kultura ang mga mamamayan nito. Ang Pampanga ay binubuo ng 3 lungsod at 20 bayan. Ang mga lungsod na ito ay ang Angeles, San Fernando at Mabalacat. Ang mga bayan naman ito ay ang Apalit, Arayat, Bacolod, Candaba, Floridablanca, Guagua, Lubao, Macabebe, Magalang, Santon, Mexico, Minalit, Porac, San Luis, San Simon, Santa Ana, Santa Rita, Santo Tomas, San Juan at San Isidro. Ang bawat bayan ay may kanya-kanyang natatanging kultura, pista, produkto na nag-ambag sa kabuuang pagkakakilanlan ng lalawigan. Halimbawa, kilala ang San Fernando bilang Christmas Capital of the Philippines dahil sa Giant Lantern Festival. At ang Lubao naman ay bayan ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Kaugalian, paniniwala at pamahiin. Ang mga Kapampangan ay kilala sa pagiging magalang, relihiyoso at mapagmahal sa pamilya. Mga kaugalian nila ay ang pagmamano bilang tanda ng paggalang sa nakakatanda, paggamit ng po at opo sa pakikipag-usap, pakikisama at pagtutulungan sa kapitbahay, pagiging mapagkumbaba at pasayahin sa kabila ng pagsubok, ang mga paniniwala at ang kanilang pamahiin. Sa kusina, bawal kumanta habang nagluluto o kumakain. Baka mag-asawa ng matanda o tamad ang mapapangasawa. Bawal paglaruan ng apoy. Tanda raw ito ng pag-aasawa nang mainitin ang ulo. Sa kasal naman, bawal isukat ng bride ang kanyang damit bago ang kasal. Malas daw ito. Bawal magkita ang magkasintahan bago ang kasal. Maaari raw itong magdulot ng hindi pagtutuloy ng seremonya. Sa kamatayan naman, bawal magwalis sa bahay habang may burol. Baka masama ang kaluluwa ng mga yumao. Ang mga bata ay pinapadaan sa ilalim ng kabaong upang hindi sila dalawin ng mga espiritu ng namatay. Dapat putulin ang kwintas na nakakabit sa namayapa upang hindi na siya masundan. Ang pamahiin naman ay bawal magupit ng kuko sa gabi upang hindi malasing. Sa Friday the 13th naman, mag-ingat sa araw na iyon sapagkat may maaaring mangyari sa iyong masama. Pagising ng alas 3 ng madaling araw, maaaring may dumalaw sa inyo
pagising ng mga espiritu. Kapag may nakita kang taong pugot ang ulo, maaari siyang namatay. Pwede itong mapigilan basta ibaon lang ang kanyang damit sa lupa. Pag-iingay habang may nanganganak upang mapabilis ang paglalabas ng sanggol. Ang mga paniniwalang ito ay nagpapakita ng malalim na pananalig ng mga kapampangan sa kababalaghan, kapalaran at espiritual na aspeto ng buhay. Panitigang kapampangan. Ang panitigan ng mga kapampangan ay magulay at masigla. Ipinapakita nito ang kanilang pagiging malikhain, pananampalataya at pagmamahal sa sining. Dito naman tayo sa awiting bayan. Basulto. Karaniwang inaawit ng mga pastol sa bukid, inaawit din habang sumasayaw. Ito ay pataludtod nang lumaon naging isa na rin itong kompetisyon tuwing pesta sa sinasabayan ng musika at pagsayaw. Awiting bayan pa din, pamuri, mula sa salitang buri na ang ibig sabihin ay gusto at ito ay awiting pag-ibig o love song. Pang-obra, awit sa pagtatrabaho. Dito masisilayan ang panitikan bilang salamain ng pamumuhay ng mga tao. Paninta, mula sa salitang sinta na ang ibig sabihin ay minamahal o pag-ibig. Kung ang panuri ay para sa isang minamahal sa romantikong paraan, ang paninta naman ay para sa pamilya at kaibigan. Karagatan, isang pagtulang larong ginagawa tuwing may lakay. Ito ay ginagawa sa pamamagitan ng pagtatanong at pagsasagot gamit ang tula. Diparan, katulad ng sawikain ngunit inaawit. Bulaklakan, isa rin paligsahan gamit ang pagtula na may dalawang grupo, isa sa mga lalaki at isa rin sa mga babae. Dito tayo sa buktong o buktungan. Ang karaniwang binibigkas sa mga lamayan at kasal. Sinasambit din ito sa mga kritikal na panahon na nangangailangan ng mabigat na pagpapasya. Ang pagsagot sa isang bugtong ay maaari magpahiwatig ng magandang kahinatnan ng isang pangyayari at mapagpalang kapalaran. Dito naman tayo sa awiting bayan na may impluwensya na ng mga Kastila. Guso, inaawit kasabay ang biolin at tamburin tuwing gabi bago ang araw ng Todos los Santos. Ito ay nagtataglay ng tiyak na aral sa buhay at mabagal na tempo. Dublo, patulang laro. Ito ay tagisan ng galing sa pagpapahayag sa pamamagitan ng tula at kaalaman sa mga bagay na nagpapatungkol sa kultura. Sapatya, mula sa salitang tapasyo, na tumutukoy sa isang mehikanikong sayaw. Ito ay sinasayaw habang inaawit. Ito rin ay tagisan sa pagtula. Ang alamat at epiko. Isa na rito ang alamat ni Mariang Sinukuan, kwento ng diwata ng bundok Arayat na sinasabing tagapangalaga ng kalikasan at simbolo ng kababaihang kapampangan. Epiko ni Rihawani, kwento ng isang bayani o nilalang na may sumpa na sumasailalim sa pananampalataya at paniniwala ng mga sinaunang kapampangan. Ang panitikan ng kapampangan ay hindi lamang nagpapahayag ng damdamin, kundi nagsisilbing salamin ng kanilang pagkatao, kasaysayan at paniniwala. Ngayon naman ay dumako tayo sa sikat na pagkain sa Pampanga. Narito ang sisig, tibok-tibok at anghalo. Ang sisig ay isang sikat na pagkain sa Pampanga. Ito ay maaaring mangunahing putahe o appetizer. Ito ay inimbento ng isang babaeng Kapampangan na nagngangalang Lucy Atcunan o mas kilala bilang Aling Lusing or the Sisig Queen. Ang sisig ay gawa sa mga hiniwang karning baboy o karning baka at atay ng manok at hinahaluan ito ng baggy beans. Pangalawa ay ang tibok-tibok. Ito ay isa sa mga specialty ng Kapampangan. Isa itong kalamay na gawa sa gatas ng kalabaw. Tinawag itong tibok-tibok dahil kapag luto na ang tibok-tibok, mayroon itong tunog na halip tulad sa tibok ng puso. Pangatlo ay ang halo-halo ng Rizal. Ito ay halo-halong gawa sa minatamis na saba, kapuno, gatas at leche flan at yelo. Hindi na kailangan ng asukal dito dahil tama na raw ang minatamis na sahog para masarap ito ng gusto. Ang halo-halo ay simple lamang ngunit pinapanatili nito ang mga tatamis na ngiti ng bawat tao. Ang mga Kapampangan ay kilala sa kanilang mayamang kultura, tradisyon at husay sa pagluluto. Ipinagdiriwang nila ito sa pamamagitan ng iba't ibang pesta at festival sa lalawigan ng Pampanga.
Narito ang Sisig Festival sa Angeles City, taunang pinagdiriwang tuwing Disyembre bilang pagpupugay sa sikat ng pagkaing sisig at sa galing ng mga Kapampangan sa pagluluto. Pangalawa ay ang Digdigan Tirakan Quindala sa Balibago. Pinagdiriwang tuwing huling Biyernes at Sabado ng Oktubre bilang simbolo ng pagbangon ng Pampanga mula sa kalamidad. Tampok dito ang kantahan, sayawan at kainan sa kalsada. Pangatlo rito ay ang Ligligang Parol sa San Fernando, kilala bilang Giant Lantern Festival na ginaganap tuwing Disyembre. Tampok dito ang paligsahan ng palakihan parol na tinagurian ang San Fernando bilang Christmas capital of the Philippines. Pang-apat ay ang Philippine International Hot Air Balloon Festival sa Lubao. Sinasagawa ito tuwing Abril at dinarayo ng mga lokal at banyagang turista. Pinapakita rito ang kultura at sining sa pamamagitan ng makukulay ng mga logo. Panglima ay ang Nuestra Señora del Santissimo Rosario de la Naval de Angeles. Pesta tuwing ikalawang linggo ng Oktubre bilang pagbibigay pugay sa patrona ng Angeles. Tampok ang mga prosesyon at kasuotang nagpapakita ng tradisyon. Panghuli ay ang Mal Aldo San Pedro Cotudlintin Rites. Tradisyonal na pamamanata tuwing mahal na araw na ginaganap sa Pampanga, kung saan muling isinasadula ang paghihirap ni Jesucristo bilang tanda ng pananampalataya. Ang wikang Kapampangan ay isa sa pangunahing wika ng Pilipinas. Ito ang pangunahing wika na ginagamit sa Pampanga. Ang naturang wika ay tinatawag ng Pampango, Kapampangan, Pampangueño, and Amanong Sisuan o wikang pinasuso. Ako si Asnaira Ayob. Hanggang sa muli.